Isang kasalan sa kana, masaya ang paligid, may tugtugan, may tawanan, nagtipon ng pamilya at mga kaibigan. Umaapaw ang saya, pero biglang naubos ang alak. Sa kanilang kultura, hindi ito simpleng abala. Ito ay kahihiyan, isang pagkukulang ng pamilya ng lalaking ikakasal. At habang patuloy ang kasiyahan, may isang problema na unti-unting lumalabas. At naroon si Jesus. Ito ang simula. Wala pang himala. Wala pang mga taong sumusunod sa kanya. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Mga bagong sumunod, hindi pa lubos na nauunawaan kung sino siya. At naroon din ang kanyang ina. Napansin niya ang hindi napapansin ng iba. Lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, wala na silang alak. Sumagot si Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Hindi ito kawalan ng respeto. Ito ay paalala na may mas malalim na plano. May oras na itinakda, pero hindi nakipagtalo ang kanyang ina. Sa halip, sinabi niya sa mga alipin, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At dito nagsisimula ang pagbabago. May 6 na tapayang bato doon, hindi para sa alak, kundi para sa paghuhugas, para sa ritual na paglilinis. Malalaki, mabibigat, halos walang laman. 6, hindi 7, hindi paganap. Parang isang sistemang panlabas lang ang nililinis, pero hindi ang puso. Sinabi ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Parang walang koneksyon. Alak ang problema. Tubig ang solusyon, pero sumunod sila. Nagigib, nagbuhos, paulit-ulit, hanggang sa mapuno. Walang himalang nakikita, tanging pagsunod. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, sumalok kayo at dalhin ninyo sa tagapangasiwa ng handaan. Isipin ang sandaling iyon. Isang alipin, may hawak na inaakalang tubig, lumalakad sa gitna ng kasiyahan, papunta sa taong may kapangyarihan. Isang pagkakamali lang, kahihiyan ng kapalit, pero nagpatuloy siya. Tinikman ng tagapangasiwa ang laman ng tasa at nagulat siya. Hindi lang ito alak, ito ang pinakamainam. Tinawag niya ang lalaking ikinasal. Karaniwan, inuuna ang mabuting alak, pero itinabi mo ang pinakamainam hanggang ngayon. Ang lalaking ikinasal ang napuri, pero si Jesus, tahimik lang. Hindi ito tinawag ni Juan na himala. Tinawag niya itong tanda. Ang tubig para sa paglilinis naging alak para sa kasiyahan. Mula sa kautusan patungo sa biyaya, mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. At nasulat, dito nagsimula ang kanyang mga tanda at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Isang krisis na hindi agad nakikita, isang paanyaya, isang pagsunod kahit walang kasiguraduhan, isang hindi inaasahang kasaganaan, at isang tahimik na paghahayag. Ito ang pattern at hindi ito ang huli. Saan sa buhay mo naubos ang alak? Saan nawala ang saya? Saan ka napagod? Maaaring maayos sa panlabas, pero sa loob may kakulangan na. At ang sagot ni Jesus ay hindi komplikado. Hindi ayusin mo agad, kundi punuin mo ang tapayan. Sumunod ka, kahit hindi mo pa naiintindihan. Dahil ang himala sa kana ay hindi nagsimula sa alak. Nagsimula ito sa tubig na ibinuhos sa pagsunod. At sa pagitan ng pagsunod at resulta, may pagbabago. Kaya kung naubos na ang alak sa buhay mo, huwag kang tumigil. Punuin mo ang tapayan. At hayaan mong si Jesus ang gumawa ng himala. Dahil kaya pa rin niyang gawing alak ang tubig ng iyong buhay. Kung may bahagi ng buhay mo na parang naubusan na ng kasiyahan, kung may pinagdadaanan ka na tahimik lang, isulat mo sa comments or i-message mo kami, ipagdadasal ka namin.